Good morning guys! Welcome to my vlog! Right now, I'm in the NAIA Terminal 3. Nakapila po ako sa immigration. So medyo mahaba ang pila. Now, I am going to Bangkok, Thailand. So before that, we went first to Marhaba Lounge. Now, hindi ako masyadong natuwa kasi parang napakaliit ng lounge. Tapos, konti lang din yung choices pero ang sarap-sarap nung food. I like their pansit canton na parang pesto ang lasa. So, yun yung mga choices doon. Now, currently, I'm inside the plane. Medyo nasisikipan ako guys sa aeroplano. So, ito yung mga eksena sa aeroplano. And ayan, malapit na kaming lumapag. So, that's the view from above. And eto na, lumapag na kami guys. Don Muang Airport kami guys lumapag, yung lumang airport sa Bangkok. Ayan. Hello guys, good morning. And it's around 6 a.m. here in Bangkok and 7 a.m. in the Philippines. So Bangkok is 1 hour late and right now I'm having coffee. We have just arrived last night at around 11 p.m. here in Bangkok. So it was so tiring, the travel, and then we were supposed to go out last night, have some drinks before sleep, but we have just decided to just go directly to sleep because pagod na. So today guys, it's officially our first day here in Bangkok and we're gonna tour around the city. I will be with my friend. He's actually his first time here and I'll serve as a tour guide. So I'll bring him to different places. So I'll take snips and pieces of what we do, of where we go, and I'll show it to you. So join me today and join me on my vlog as I show you around Bangkok. But before that guys, pakita ko muna sa inyo yung hostel na tinuluyan namin. It's actually a hostel pero we got a room. Kasi dalawa naman kami. So ayan yung sala, ayan yung kainan doon, and the place is beautiful. So the name of the hostel is BRB Hostel, and this is what you can see outside. That's the signage outside. So ayan guys, so ngayon palabas na kami at papakita ko sa inyo ang OOTD ko. So ayan ang OOTD ng lola nyo with my Louis Vuitton bag. Diba eksena? So ayan guys, unang araw, unang rampa sa Bangkok. So by the way, we are staying in Silom. So this is the only mall there, just a small mall. Pero dumaan kami para umihi bago kami sumakay sa LRT, and then chinek na rin namin yung place at nagpabarya ata kami ng Philippine peso to Thai baht. So ayan guys, pinakita ko lang sa inyo. It's a small mall pero kompleto, may mga banks and all and everything. So ganyan yung mga eksema doon. So ayan guys, nasa escalator na kami paakyat sa platform ng LRT nila doon. Ang tawag ay BTS. So this is very modern, napakalayo ng Philippine LRT system natin guys. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda, kung gaano kalinis, at nakikita nyo yung mga salamin na block na hanggang hindi dumadating yung tren, hindi ka makakapasok. So, iwas yan sa mga taong tumatalon sa tren. So, ayan na guys yung tren. Tingnan nyo yung tren kung gaano kaganda compared sa tren natin dito sa Pilipinas. Ayan. So, papasok na ang lola nyo at tingnan nyo kung gaano kaganda yung loob. So, side ko lang guys na napakalamig dyan. So, eto na guys, nasa Gentlewoman na kami and ganito ang mga eksema sa loob ng Gentlewoman. Pagtawid guys ng kalsada is the Siam Paragon. So ito yung harap ng Siam Paragon. Ito yung mga eksema doon, may Hermes. This is a very luxurious mall. So you have Hermes, you have Louis Vuitton and all, pero hindi ko na ipapakita. Pero nakabili ako ng pinakamimitihi kong Adidas shoes. By the way guys, hindi kami mahilig kumain doon sa mga restaurant. So, ako kasi guys, mahilig talaga ako sa street food. So, this is what we always eat. So, this is street food. Kung makikita nyo guys, napakasimple lang ng pagluto ni Kuya. Yung fried chicken, hahaluan niya lang yan ng mga hilaw na ingredients. Like you see carrots and onions and all. Tapos, merong lime, merong patis, merong sili. Tapos, ilalagay niya yun guys sa ibabaw ng kanin. Tapos, yun,
ang paghahalo-haluin niya yon, so medyo matamis, medyo maalat. Ganun yung mga pagkain doon guys na gustong gusto ko kasi yung herb like the cilantro, pag hinalo nila doon, provides a punch. Ang sarap-sarap. Then at around 10 p.m. guys, lumabas kami kasi Silom is where the gay street is located. This is where the gay district is. So ayan guys, bumili kami ng alak, uminom kami ng Chang beer, my favorite. At paglabas namin may nagtitinda ng marijuana. So ito guys, bumili ako niyan. This is a gummy bear. So, ang marijuana ay nag-gummy form. So, yan guys, napakasarap niya. Wala siyang effect na nakakahilo. Ang sarap-sarap lang ng tulog mo. So, ganun siguro guys, hindi lahat ng marijuana pampabangag. So, it is mainly for relaxation. So, pag nakatake ako niyan guys, super relax ako as in talagang super relax at ang sarap-sarap ng tulog. So, na-addict na nga ako guys. I take 2 before I sleep. Ang sarap! Charet! The next day guys, eto na ang outfitan ng lola nyo. All the colors of the rainbow. Diba? So, eto na guys, nasa bus kami going to Pratunam kasi magsa-shopping kami ng mga outfitry. But before that, napadaan kami dito sa isang restaurant which happens to be a Michelin star restaurant. So, ayan yung plaque nila doon guys. Eto, ganyan ang mga eksema doon. So, kasi sa Philippines, walang Michelin star kasi wala naman itong Michelin publications. Thailand meron. So, sobrang pinipilahan siya. Pumila kami guys. I never expected na mapapadpad kami dyan. Kaya, it's a blessing talaga. So, eto yung mga pagkain guys. Ayan yung Hainanese chicken na piniprepare nila. Cut si ate nyo. Tapos, ito yung vegetable. Ayan yung kangkong na ineme. Tapos, may konting sile. And then, ito yung very special sauce. Na sauce siya actually ng Hainanese chicken. So, mayroon siyang ginger and merong sile. And ito guys, favorite ko to, napakasarap. Pork siya. So, pork siya na may konting sauce and everything. Matamis-tamis. Basta ang sarap-sarap kasi may mga litid-litid. And then, this one naman, this is the Hainanese chicken. So, ang Hainanese chicken kasi guys, kung titingnan nyo, puti lang para walang lasa. Actually, wala naman talaga siyang lasa. Malinamlam lang. Nagkakaroon lang ng lasa pag nilagyan mo ng sauce. And this is the Hainanese rice. Wala naman siyang alat, pero meron siyang linamnam kasi nga niluto na ata siya sa sauce nung chicken. So, ganun na mga eksema. So, sa hapon guys, at sunset, pumunta kami sa isang rooftop bar na napakasyala. Usong-uso guys ang rooftop bar sa Bangkok. So, this one may paka-expensive siya kasi kailangan mong gumastos ng 800 baht minimum. So, consumable naman yun, pero napakamahal guys ng mga drinks. Like, yung isang cocktail niya is at 550 baht. Ilalagay ko na lang yung conversion guys kasi medyo mahal talaga siya. And yung beer na nabibili mo lang sa 7-Eleven na 60 baht, dito 340 baht. So, ganun siya kamahal. So, I ordered Aperol Spritz. Yung isa naman, yung para sa kaibigan ko, is yung cocktail na may yellow and violet. Pero free na rin guys yung mga nuts. So, nakikita nyo with different nuts. Tapos, you have that fabulous view of the Bangkok skyline. So, ganun siya guys. The name of the bar, the rooftop bar is Moon Bar. Vertigo Moon Bar. Ganun siya kabongga. And merong platform nun guys where you can take your picture. Ayan sa nakikita nyo, napakabongga, diba? Para kang Superman na nasa taas sa ibabaw ng lahat ng mga skyscrapers sa Bangkok. So, ganyan. Napakasaya, napakaganda. Ayan na nga mga chupatembang. Ewan ko ba naman kung anong pumasok sa isip ko at kinarir ko talaga yung mga OOTD ko sa Bangkok. So, ayan guys. I have my yellow skirt with tulle yellow skirt with my army shirt and my Versace bag. So, diba? Kabog. Fabulous! Yan ang outfit ko guys, going to Chatuchak Market because it's a Sunday. So, weekend lang nag-open ng Chatuchak Market, Saturday and Sunday. So, eto guys, napakalaki. Ikot-ikot lang kami dyan. Ang daming pwedeng mabili. Actually, ang dami kong nabili. So, I guess I'd have to create a whole video para mapakita ko sa inyo yung mga napamili ko sa buong Bangkok trip ko. So, eto na guys, pag-uwi, yung gamit ko na bag is isa yan sa mga nabili ko doon. It's an oversized bag na napakaganda. As in, super bongga.
And since may oras pa, and since malapit kami guys sa Lumpini Park, tabi lang namin yung Lumpini Park, nag-ikot-ikot na kami. So this is the entrance to the Lumpini Park. Ito yung napakabonggang fountain. Ang fountain siya sa lake, tapos ang dami-daming monitor lizards dun guys. So ako pa naman afraid ako sa monitor lizards. Pero ang maganda naman sa kanila kasi hindi naman sila lumalapit sa tao. Though hindi rin naman sila takot sa tao. It's just that parang they have their own, alam mo yung buhay. Ang drama na lang is walang pakialamanan, diba? Chiva! So, eto guys, may mga structure doon. So, eto para siyang Chinese so today, structure this is our siya. 5th day here in Bangkok. So today, pupunta kami ng Benja Kitty Park. Now, I haven't been to Benja Kitty Park, so this is gonna be my first time. Now, naglalakad kami ngayon sa Silom where we are staying. Sinimplihan ko lang today guys ang outfit, colors of purple and grays and blue para hindi masyadong fabulous. So simplihan lang natin today, and I'm with my friend Miss Dina Bonvi from Fairview, Quezon City. Ayan na nga ang outfitan ng lola nyo guys. Simple lang, charik! So, ganyan lang ang mga outfit ngayon guys for today's video. So, I am in front of the Queen City Kit National Convention Center. Napakaganda niya guys, napaka-modern. So, eto naman guys, yung Benja Kitty Park. So, yung violet flowers na yun na pagkaganda-ganda at wala tayo dito sa Pilipinas are bougainvillea flowers. Park. So, this is the famous Benja Kitty Park now. Based on what I've watched on vlogs, bago siyang renovate, so parang dinagdagan ata. So I'll show you kung ano yung pinakasikat na feature ng park na to. Ayan na guys, this is the famous feature of the park. So parang it's an elevated walkway. Kaso lang mainit pa, kaya they call it skywalk. So medyo mainit pa, kaya hindi pa masyadong maganda magray-ray. So paano muna ako guys, pababa muna ako ng araw, tapos mamaya aura-aura na kami. So there guys, this is the famous Benja Kitty Skywalk. Ayan nakikita nyo ang dami pang mga plants and kung ano-ano sa likod, and with the skyscrapers at the background. So, and this is the skywalk. So ayan, makikita nyo the skywalk is actually very long. Now, ewan ko kung saan yan papunta. So that's Benja Kitty Park Skywalk. So ayan na mga Bessie, kodak-kodak na ang atin nyo for the Facebook posting. Ganyan na mga eksema pag nagte-travel ang atin nyo, super kodak ever. Importante sa akin ang magandang view at magandang so ito na tayo guys, we're now here in Terminal 21. Now Terminal 21 guys, bawat floor is different countries. So kung makikita nyo, papasok na kami ngayon ng Paris. So ganun ang drama dito. So I'll show you around. Tulad nyan guys, makikita mo paakyat na kami sa Istanbul, which is level 3. Next day na to mga kapatid, na modeling ng atin nyo, ayan, with my tulle pink skirt, my beautiful jacket na nabili ko sa Chatuchak, ayan, with my Louis Vuitton bag. Alam nyo naman, super modeling ang atin nyo all the time. So eto guys, from there we proceeded to Khao San Road. Ayan, as you can see, may picture ang lola nyo dyan. And kasi it's legal in Thailand. And ito, Nomas. So ayan guys, uso doon yung mga Nomas, mga cocktail in a bucket. So ayan yung bucket. So the next day, we went na to Pattaya. So in Pattaya, we stayed in Jomtien Beach. Ayan yung napakagandang sala ng hotel namin. Napakaganda. So eto naman yung mga decor doon, mga ganun-ganun lang, mga pa-decor ever. I like the decor guys, tingnan nyo, napakaganda, diba? So ganun lang, pa-sweet lang ang mga decor ever. So we stayed at this hotel for 2 nights, 3 days. So nag-ikot-ikot kami, tapos ano lang, chill lang kasi this is my second time in Pattaya in Jomtien Beach. I chose Jomtien Beach kasi
mas quieter siya compared to the Pattaya main beach. So ito yung room namin guys, napakaganda. This is only for 1,300 ata. So divided by 2, diba di na masama. So ayan yung TV na hindi naman namin nagamit. Tapos ito yung entrance with ref and closet. Tapos ito naman yung shower, napakaganda, napakalinis. So I super recommend this hotel. This hotel is beautiful and very clean at ang pangalan ng hotel is Tribe. Ayan. So after that, makapagpahinga, lumabas na kami sa dagat. So ayan yung picture ng atin yung sa dagat with my ever fabulous friend Miss Dina Bonvi Dina Natuto. So, and ayan, na-discover namin guys, merong infused water. Ito yung water na flavor na with cannabis. So, wala naman siya, hindi naman siya nakakalula. Super chill lang, and ito yung ano doon, ito yung dagat doon in the sand is yellowish, brownish. So, there. Nung gabi na guys, nilakad namin yung kahabaan ng Chomchen Beach kasi advantage sa akin kasi ako nag-count ako ng steps ko and my target is at least 10,000 steps. So ayan, nilakad namin, maraming nagpi-play na kung anik-anik, and in the morning nag-breakfast ako, ayan yung Yakult, tapos yung sandwich. So eto, mga picture ng atin yun. At etong isda na to guys, nakakaloka. Basta all over Thailand guys, ganyan na makikita nyo, yung ulo ng isda nakabaliko. So, sabi ko, ano ba to? Normal ba to? Ginawa lang nila. So, nakakaloka, diba? Sa Thailand lang yan. And ayan guys, na kung nakikita nyo yan, yan yung mga bars for gays. So, ako I never been there sa mga bars na yan ever since napabalik-balik ako ng Thailand. Kasi una, feeling ko ang mahal-mahal. Tapos ayoko guys nung parang pipilitin mo akong uminom ng mahal-mahal na drinks para lang kumita kayo. So, at the same time, takot ako na baka sabi ko paglabas ko, magulat ako sa bill. So, ay iniiwasan ko talaga siya. Pero, eto guys, yung mga bars na may mga show talaga. As in super wild shows, pero napapanood ko lang sa mga videos, nakikita ko lang sa mga posts, pero I've never tried it. For those of you who wanna try, ang dami nito guys sa Pattaya kahit na sa Bangkok. So syempre guys, hindi complete yung pagpunta ng Pattaya without going to the very famous walking street. So ayan yung walking street, ikot-ikot lang kami, hindi naman kami pumasok sa mga bars. And the next day, pauwi na kami. So ayan yung outfit rin ng lola nyo, diba? Fabulous! So, upon arriving to Bangkok guys, nandun lang para sa harap ng bus terminal yung restaurant ni Mark Wins. So ayan guys, yung Pedmark restaurant ni Mark Wins, sa sikat sa maanghang na Pad Krapao. So from there, we went to Chinatown. So ayan guys, yung outfit nilang lola nyo sa Chinatown. Hello guys, this is officially our last day here in Bangkok. And right now, bumalik kami sa Chinatown because we really love the food, especially my millionaire friend. She liked the food. So, bumalik kami para kumain. So, ipapakita ko sa inyo yung orderin namin para pag pumunta kayo ng Bangkok at pumunta kayo ng Chinatown, this is the place. Kasi sa dami namin ng mga kinainan namin all around, ito yung parang worth going back to. So, last day, pagkakain dito, uwi na kami, magbabalot. Kasi bukas, we have to leave at around 7 AM. So yun guys, pakita ko sa inyo yung food kasi super sarap-sarap niya talaga. Tapos guys, ayan ang chaos dito sa Chinatown. So para meron kayong idea kung ano ang mga drama. Ayan, diba? Very colorful and lively that only Chinatown Bangkok can offer. Guys, yung first order namin, this is fried rice, stir-fry fried rice with seafood and pork in sizzling plate. Ayan. So this one guys is noodles, parang pancit, big noodles with seafood and pork. Ayan, in sizzling plate as well. And this is our fried omelette, fried oyster omelette in sizzling plate. Ayan guys. Let's eat!
So, syempre, bago umuwi, hindi papayag ang atin yung na walang Kodak. Dapat ganon. So, the next day, guys, pauwi na kami. Ayan ang outfit ko, guys. Black kimono. So, ito yung kain-kain ng atin nyo ng mango sticky rice sa airport after noong mga hassle sa aking over baggage. So, this is me in the plane. Thank you so much, guys, for watching. Have a great day and God bless. Mama!